Good morning mga kapitbahay, welcome back na naman sa channel. Okay, for today's video mga kapitbahay, meron tayong bagong empleyado. Mag-setup tayo ng IP phone. Okay, ano nga ba yung mga process? Ano nga ba yung mga process ko dito pag nag-setup ng IP phone? Actually, meron na tayong video niyan. Panoorin nyo na lang kung paano mag-configure ng isang IP phone kapag nag-setup. Kukuha tayo ng IP phone, configure natin. Hindi ko na ipapakita kung paano mag-configure kasi meron na tayo niyan. Kung gusto nyo mapanood or matutunan, panoorin na lang yung isa nating video how to configure IP phone dito sa office. Okay, so eto, ipapakita ko lang kung ano yung process, kung ano ba yung mga ginagawa ko para ma-setup ko na maayos yung isang IP phone dito sa isang network ko or sa isang office. Okay, let's go! So ayan, dahil nga wala tong adapter, so ilalagay muna natin doon sa server room, ilalagay natin doon sa PoE switch para ma-configure natin. Titingnan na lang natin yung IP, okay? Ayan, so hanap tayo dito, hanap tayo ng PoE port dito na gumagana. So ito, PoE ito, dito natin lagay sa isa kasi wala namang gumagamit. So ilalagay muna natin dyan. So ito yun. Okay. So, lalagay natin siya dito. Head vision. Ayan. Ayan. Kumana siya. So, ayan. Nagkaroon na siya. So, titignan natin. Ito na IP tapos i-configure natin sa baba. Kasi, voice to eh. So, yung voice ko kasi na isa na sa taas, hindi siya PoE. So, kailangan natin ng PoE switch. Okay. Maghahanap tayo. Yung isang switch ko kasi, ayun oh. Bumigay kasi ito eh. Itong isang switch ko, ayan. Isang switch ko na 48 port na PoE. Hindi na siya gumagana, kaya minsan nahihirapan ako maghanap ng mga adapter na 5 volts. So wala. Kaya kailangan maghanap tayo dito mamaya. So ito, walang gumagamit. So ayan, nagbo-boot siya. Sana meron tayo maya makita doon. So ito, ito PoE din pala to, so hanap tayo mamaya ng bakante dyan, lagay natin dyan. Sana may makita tayo. Tagal mag-boot. Babalik ako pag okay na. Ayan, boot na siya, ayan. May internet na daw siya. So tingnan natin dito sa menu, status. Status. Ayan, so yung IP na nakukuha niya is 2.71. Okay, so pupunta tayo sa baba, kukonfigure natin. So iwan na natin siya dito sa server room kasi nga wala tayong 5 volts, so naka PoE siya diretso doon. Okay, let's go. Let's go, configure natin. So ayan na siya mga kapitbahay, naka Vortec na siya. Yan, so kung nyo mapapansin, ayan, naka-asset na siya. So ang gagawin natin, access na natin ngayon. Wait lang. Yan, access na natin siya through IP 192.168.2.71. Ayan, na-access na siya. So, ayan na siya. So, default na ito. Admin lang. Ayan. So, once na na-access na natin siya, so, punta muna tayo dito. Ayan, kung yung mapapansin, same process lang din to. So, kung hindi mo mapanood kung paano, punta ka na lang doon sa video ko sa YouTube. Meron tayong meron tayong video kung paano mag-configure ng IP phone, okay? Na-register na natin siya. So, ang susunod natin gawin ngayon is ililipat na natin siya doon. So, bago natin ilipat doon sa user, titingnan muna natin doon sa user kung ano yung kanyang port tagging doon. Kasi,
palagi ko yung ginagawa. Pinoport tagging ko lahat ng mga port ko. Tapos i-check ko muna kung yun ba talaga yung port na yun para ma-sure natin na yun talaga ang ilalagay natin dun sa PoE switch. So ang gagawin natin, iti-trace muna natin, titingnan natin kung yun talaga yung number. Kasi may number yan doon. Pupunta tayo doon, titingnan natin yung number kung tama. So kung inyo mapapansin, ayan. Ayan, registered na siya. So titingnan natin sa taas yung kinabit nating phone kung registered na ba talaga siya. So try muna natin i-dial. So ang number po niya is 3346. So titingnan natin kung mag-ring. 3346. Ayan, ringing na siya. Okay, so tingnan natin sa taas. Ayan siya. So active na siya. Ayan, active na siya. So bubunutin natin, ibabalik natin. Maghahanap tayo ng isang port dito na PoE mamaya kasi nga wala tayong mahanap na adapter. So maghahanap tayo dyan sa voice switch natin. Yan, sa dalawa nating voice switch kung mayroon pang available na PoE. So sana hindi ganun kalayo. I-trace natin. Dito na muna natin kung ano yung number niya doon. Bubunutin muna natin siya dito. Ibabalik natin to kasi alam ko may gumagamit na ito eh. Wala lang siya ngayon. Yan. Extension kasi yan kasi puno na tong isang voice ko. Kaya nag-extension ako dyan. So let's go. Bubaba na natin to. So, pupunta muna tayo dun sa user area. Titignan natin kung ano yung tagging niya. Para mahanap natin kung saan siya dyan. Okay? Isi-share ko pala sa inyo yung ginagamit ko na tone tracer. Maliban dun sa binlag natin na Fluke, mayroon akong from Shopee lang. Yan, na tone tracer. Ito yun. Okay? So, ayan o. Yan yung brand yan. From Shopee yan. Maganda itong mga kapitbahay kasi binili ko rin to sa bahay kasi nung bumili rin ako nito kagaya nito sa bahay kasi ang kagandahan nito kaya gusto ko to kasi mayroon kasing ibang tone tracer na kapag nakakabit na sa switch hindi mo na maririnig yung tone. Hindi katulad nito kahit nakakabit siya sa active na switch, kapag tinrace mo matitrace mo pa rin kasi malakas pa rin, tumutunog pa rin siya. Okay, so recommended po to sa inyo. Yan, marami sa Shopee niyan. Yan. Okay, let's go. Pupunta tayo dun sa user. Ikakabit natin to para matrace natin dito sa taas. Okay, let's go. Tsaka may kasama siyang ganito. Yan, may kasama siyang ganyan. Pwede siya pang individual, pwede pang RJ11, pwede pang RJ45. So, pag nasa office, madalas, kunwari, may isang kalang wire na iti-trace na gusto mo lang i-trace. Kung saan kunwari, pang CCTV, pwede to. Yan, ikakabit mo lang sa dulo ng wire to, tapos kakabit mo doon dito. Yan, pwede yan, pwede mo siya matrace. Yan, kung yung mapapansin, kinabit na natin siya. So nakalagay siya dyan sa D25, tapos ayan, may ilaw-ilaw na siya. Kaya let's go, titingnan natin sa taas, iti-trace natin kung matitrace natin yung D25. Okay, let's go. Ayan, dito na tayo. So ito lahat, yan yung mga patch panel ko na pumupunta dun sa office sa kabila, sa dulo. Tapos ito lahat yan CCTV yan. Okay, so ito data voice. Okay, so ayan D25, di ba? So ayan D. So ibig sabihin ito yun D25. Sana ayan. Ito mga kapitbahay, hindi mo na kailangan i-on. Pag pinindot mo, yan na yun. So sana tumunog na agad. So ito ngayon, tama nga yung tagging ko dun, D25. Ayan, D25. Okay, so yan nga talaga yun. Solid. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng kable yan, tapos lalatag natin dito. Tapos maghahanap tayo ng available dito na PoE. Okay. Sana mayroon pa. So, mayroon tayo dito. Dito sa core switch natin, mayroon pang isang available dito, number 19. PoE switch kasi to. Ay, hindi pala PoE switch to. So, mayroon tayo ditong tingnan natin, okay, punong-puno na. Maghahanap tayo dito. Ito yung number 19, walang gumagamit. So, etong C24, eto, tingnan natin yan kung inactive ba talaga yan, walang gumagamit. Kaya, let's go. Kukunin natin yung tracer natin ulit, tapos i-trace natin isa na to kung mayroong gumagamit nito or wala. Okay. Ayan, kukunin natin yung isang bakante na to. Titrace muna natin. Sana mayroon. Trace muna natin tong isa na to. So, ito yun.
D29, 30, 31, 32, 33. D33. So, hindi natin alam kung saan yan. D33. Kailangan natin hanapin. So, dito yan. So, temporary. Ililipat muna natin siya dito. Sa D25 kasi inactive pa naman siya. Okay. So, let's go. So, ayan. Ayan, kasi wala tong gumagamit. So, ito siya. So, ililipat muna natin sa dito sa D25 para ma-power lang natin yung isang telepono na kinabit natin na bago. So, lipat lang natin yan. So, hilain lang natin. Ayan. So, nandyan na siya. So, medyo, ayan. Kasi na natin. Uy, pumasok ka. Ayan. Maganda tong ano ko na to eh. Cable ano ko eh. Hirap pa. Lang. Ibaba muna natin. Camera. Walang cameraman eh. Mahirap pa kasi. Yan. Uy, wag ka matumba. Maganda kasi itong ganitong ano, cable manager. Malambot siya. Yan. Lagyan natin dyan. Yan. So, ayan na. Nailipat na natin sa temporary dyan. So, ang gagawin natin, kakabit natin dito para ma-power yung telepono na yan. Okay. So, ayan. Ayan, nag-power na siya. Ibig sabihin, nagbubot na yung telepono doon. Okay. So, ganun lang mga kapitbahay. Ganyan lang ka-easy. So, ang ginagawa natin everyday, pag may mga bagong device or bagong IP phone, ganun lang ginagawa natin. Okay, so maraming salamat sa pagtambay dito sa channel natin. Sana may natutunan kayo o sana nag-enjoy kayo sa video natin. Kaya stay tuned. Kung mayroon tayong mga bagong tutorial, ituturo ko po sa inyo or kung may mga comment kayo, comment down below. Okay, let's go!